Sa pagpapatuloy ng nakaraang kabanata, sa loob ng Jade Maiden Sect, mga walang hiya, sigaw ng dakilang elder. Bakas ang matinding pagkadismaya sa kanyang mukha. Dakilang elder, ano po ang nangyari? Tanong ng isang batang disipulo na nagmamadaling lumapit. Patay na ang mag-inang Baikwan. Mukhang sa pagkakataong ito, talo na talaga ang Jade Maiden Sect natin. Lubusan tayong natalo. Huminga ng malalim ang batang disipulo. Sa panahon ngayon, maraming henyo ang nagsusulputan. Ang isang tulad ni Qin Yu mula sa Sacred Heart Palace ay kayang sirain ang balanse ng 4 na dakilang sekta na matagal nang naitatag. Marahil, ito na nga ang katapusan ng Jade Maiden Sect. Dakilang elder, kung gayon tayo ba ay, kahit hindi na natin alalahanin ang sekta, kailangan kong tuparin ang pangako ko sa iyo. Maghanda ka na. Aalis tayo ngayon. Dadalhin kita papasok sa Great Wilderness. Dakilang elder, tuwang-tuwang umalis ang batang disipulo. Makalipas ang ilang araw, sa Jade Maiden Sect, dumating na sina Qin Yu sa Jade Maiden Sect. Bakit walang katao-tao rito? Mukhang matagal nang inabandonan ng Jade Maiden Sect ang lugar na ito. Hindi lang iyon. Wala nang kahit anong bakas ng enerhiya sa buong sekta. Marahil ay dinala na nila ang lahat ng mahahalagang kayamanan at mga disipulo. Ginamit ni Qin Yu ang divine sense ng Kui Niu para siyasatin ang paligid. Hindi yata ganoon. Sumunod kayo sa akin. Ayon sa alaala ng kanyang nakaraang buhay, may nakatagong libingan ng isang sinaunang human emperor sa ilalim ng Jade Maiden Sect. Sa loob ng libingan ay may isang napakahusay na immortal artifact. Ang pagsisiyasat ng Kui Niu kanina ay nagkumpirmang naroon pa nga ito. Makalipas ang ilang sandali, nakarating silang tatlo sa isang balon. Kapatid na Qin, bakit parang napaka-pamilyar mo sa Jade Maiden Sect? Tanong ni Chen Xiang. Kapatid na Chen, maglalakas loob ka bang sumama sa akin sa ibaba para mag-imbestiga? Siyempre, kapatid na Qin, tiyak na may dahilan ka kaya tayo bababa. Huwag kang mag-alala. Walang mangyayaring masama. Sabay-sabay silang tumalon sa balon. Hindi ko akalain na may ibang mundo pala sa ilalim nito. Pero wala ring spiritual chi dito. Kahit ako ay hindi makaramdam. Kapatid na Chen, pahiram muna ng immortal inscription mo sandali. Maaari ba? Haha, syempre naman. Itinutok ni Qin Yu ang immortal inscription sa pader. At dahan-dahang bumukas ang isang pinto. Dito tayo. Sa harap nilang tatlo ay isang palasyo. Sa loob ng kabaong na ito, hindi kaya isang sinaunang immortal emperor ang nakahimlay. Kapatid na Qin, ano sa tingin mo? Hindi may kakaila ang galing mo. Kapatid na Chen, sa loob nga ay isang sinaunang human emperor. At higit pa, ito ay isang human emperor na may katawang pisikal pa rin. Taglay ang Emperor Qi. Emperor Qi, totoo ba yan? Malalaman natin kung totoo o hindi. Hinawakan ni Qin Yu ang kabaong. Biglang nabuhay ang 2 batong leon sa tabi nito at umungol. Ngunit sa isang tingin lamang ni Qin Yu, naging maamo ang mga ito na parang tuta. Sa loob ng kabaong ay may isang immortal artifact, isang scroll, at isang tableta. Kapatid na Chen, ito ang mana ng Human Emperor's Fortune. Ibinigay ni Qin Yu ito kay Chen Xiang. Ang immortal artifact na ito ay para sa akin. Ano sa tingin mo? Siyempre, ikaw ang nakatuklas ng lugar na ito. Ang katawan ng Emperor at ang Emperor Qi, napakabuti. Agad na ipinasa ni Chen Xiang ang kanyang spiritual energy sa scroll. Pagkatapos, isang imahe ng isang emperador ang lumitaw. Ako si Human Emperor Wei Yi. Munting kaibigan, ikaw ba ang nakakuha ng aking mana? Ang inyong abang lingkod, si Chen Xiang, ang ika-9 na prinsipe ng Chan Dynasty, ay nagbibigay galang kay Human Emperor. Hindi masama, makapal ang iyong Emperor Qi. Napapalibutan ng lilang aura, isang napakahusay na kapalaran. Karapat-dapat kang maging tagapagmana ko. Ngunit sayang, sa iyong kapalaran ay may isang malaking kaaway na haantong sa kamatayan. Biglang natigilan ng Human Emperor. Hindi kaya. Haha, tunay ngang kalooban ng langit ang lahat. Munting kaibigan.
Tanggapin mo ang aking mana. Isang malakas na agos ng enerhiya ang pumasok sa katawan ni Chen Xiang. Huwag kang mag-alala, Ninth Prince. Walang masamang mangyayari. Ginoong Qin, sino ka ba talaga? Bukod sa alam mo ang bawat sulok ng Jade Maiden Sect, pati ang mana ng isang emperor ay nakuha mo ng ganoon kadali. Ano ba talaga ang layunin mo sa paglapit sa Ninth Prince? Tanong ng tagapagtanggol ni Chen Xiang. Ang Emperor Qi ay walang kaugnayan sa akin. Kahit gaano kalakas, hindi ko mapapanatili, tungkol naman sa paglapit ko sa Ninth Prince. Nagkataon lamang iyon. Makalipas ang ilang sandali, Ninth Prince. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ang kapangyarihan ng sinaunang Human Emperor, tunay ngang kahanga-hanga. Sa tulong ng lakas na ito, kailangan ko pa bang mag-alala na hindi magtatagumpay ang aking mga mithiin? Hindi ko akalain na makakatanggap ako ng ganito kalaking biyaya ngayon. Kapatid na Qin, ang biyayang ito ay dahil sa iyo. Sa hinaharap, kung kailangan mo ng tulong ko, hinding-hindi ako tatanggi. Sana ay magamit mo ang lakas na ito, kapatid na Chen, para protektahan ang ating human race. Hanggat nabubuhay ako, buong puso kong poprotektahan ang ating human race. Mabuti, lumabas na muna tayo. Ngunit paglabas nila, madilim na ulap at kulog ang sumalubong sa kanila. Patay na, naglalaban ang mga Emperor Qi. Nakuha ni kapatid na Chen ang sinaunang Human Emperor Qi. Samantalang mayroon ng kasalukuyang hari ang Chan Dynasty. Hindi maaaring magkaroon ng dalawang tigre sa isang bundok. Kaya maglalaban ang dalawang Emperor Qi para malaman kung sino ang mas malakas. Naging pabaya ako. Nakalimutan ko ang tungkol dito. Ngayong lumitaw ang bagong emperador. Ang Chan Dynasty ay mahaharap na naman sa kaguluhan. Sa sandaling iyon, isang imahe ng mabangis na tigre ang kumagit sa isang asul na dragon. At unti-unting naglaho ang imahe ng dragon. Si Chen Xiang naman ay pinagpapawisan ng husto at nanghihina. Samantala, sa palasyo ng Chan Dynasty, ang matandang emperador ay nagmemeditasyon nang bigla siyang umubo ng dugo. Ang Emperor Chico, nawala. Lubos siyang nataranta. Imperial Preceptor. Imperial Preceptor. Kamahalan. Anong nangyari? Nawala ang Emperor Chico. Paano nangyari iyon? Kamahalan. Sa proteksyon ng ating Zuan Yuan clan. Malalim ang inyong Emperor Qi. Paanong madali itong maglalaho? Kamahalan. Huwag kayong mataranta. Hahayaan ninyong siyasatin ko. Binuksan ng Imperial Preceptor ang kanyang ikatlong mata sa noo. Ngunit agad din siyang umubo ng dugo. Imperial Preceptor, ano ba talaga ang nangyayari? Kamahalan, mukhang may nangyari nga talaga. Ginamit ko ang aking abilidad kanina para mag-imbestiga. Sa Chan Dynasty, lumitaw ang isang bagong Emperor Qi. Ang lakas nito ay napakatindi. Higit pa sa inyo, ang inyong Emperor Qi ay tuluyan ng nilamon nito. Higit pa rito, kahit ako ay hindi matukoy ang pinagmulan ng Emperor Qi na ito. Tapos na talaga ako. Bumagsak ang emperador. Kamahalan, huminahon kayo. Ang mundo ay pabago-bago. Kahit pa may bagong human emperor na lumitaw, hindi niya basta-basta maaagaw ang inyong dinastiya. Mayroon pa akong isang paraan. Anong paraan? Sabihin mo agad. Tipunin ng Qi ng mga martial artist para sanayin at lumikha ng Emperor Qi para sa inyo. Imperial Preceptor, pakipaliwanag ng maigi. Kamahalan, ang lahat ng enerhiya sa mundo, bagamat magkakaiba, ay iisa lamang ang pinagmulan. Lahat ay pinapalusog ng heavenly daw. Sa madaling salita, iisa ang ugat. Kailangan lang nating tipunin ang mga martial artist na may malakas na swerte. Utusan silang maglaban-laban at lamunin ang swerte ng isa't isa. Sa gayon, patuloy na lalakas ang swerte. Kapag may natuklasan tayong martial artist na may pambihirang swerte, magagamit ko ang lihim na pamamaraan para kunin ang swerte na iyon at gawing Emperor Qi para sa inyong gamit. Kung hindi masisira, hindi makakalikha. Baka ang pagkasira ng inyong Emperor Qi ngayon ay isang magandang bagay para sa inyo. May ganoon palang paraan. Ano ang dapat kong gawin? Ang Chan Dynasty ay matagal nang nakahiwalay.
Ito na rin ang pagkakataon para lumakas pa. Kamahalan. Maaari tayong makipag-alyansa sa mga kalapit na dinastiya para magsagawa ng isang malaking martial arts tournament. Kung mga martial artist lang ng Chun Dynasty ang sasali, hindi sapat. Ngunit kung kasama ang ibang dinastiya, tiyak na magtatagumpay ang plano. Sa panahong iyon, magkakaroon kayo ng mas malakas na Emperor Qi. At ang swerte ng mga martial artist mula sa ibang dinastiya ay makukuha na rin natin. Samantalahin ng Chun Dynasty ang pagkakataong iyon para magsimula ng digmaan at pasukuin ang ibang mga dinastiya. Mabuti, mabuti. Ipinapaubaya ko sa iyo ang bagay na ito. Ipagkatiwala niyo po ang lahat sa akin. Bumalik tayo kina Qin Yu. Kapatid na Qin, sigurado ka bang hindi ka sasama sa akin na maglibot sa lungsod? Tanong ni Chen Xiang. Kapatid na Chen, ang Imperial Capital ay nasa magulong sitwasyon ngayon. Ang pagpunta roon ay magdadala lamang ng problema. Kung nakaalis na ang mga taga Jade Maiden Sect, maghahanda na akong bumalik sa Sacred Heart Palace. Tandaan mo ang pamamaraan na itinuro ko sa iyo para itago ang iyong Emperor Qi. Maliban kung nasa panganib ka, huwag na huwag mo itong ipapakita. Huwag kang mag-alala, alam ko ang gagawin ko. Kapatid na Chen, mauuna na ako. Palem, mabilis na umalis si Qin Yu. Ang dami kong nakuha sa pagkakataong ito. Itong si Qin Yu, tunay na hindi maarap. Ninth Prince, palihim ko siyang susundan. Sabi ng bantay. Huwag. Kung matuklasan ni Qin Yu, magkakaroon kami ng hidwaan. Halika na. Makalipas ang ilang sandali, sa pangunahing bulwagan ng Sacred Heart Palace. Ang lahat ay abala sa pag-aayos ng lugar. Napakasigla ng kapaligiran. Pagbati, Senior Brother Qin. Pagbati sa inyong lahat. Qin Yu, nakabalik ka na. Tuwang-tuwa sina Yetong at Tian Shuang. Mukhang wala ka namang gallows. Ikaw lang mag-isa ang tumalo sa Jade Maiden Sect. Ginoong Qin, tunay kang kahanga-hanga. Lumingon si Qin Yu. Palace Master, maaari ko bang itanong kung nasaan si Qingzhao? Yetong, samahan mo si Qin Yu kay Qingzhao. Halika, sumama ka sa akin. Napabuntong hininga si Tian Shuang. Mukhang sa puso ni Qin Yu. Si Qingzhao lang ang laman. Hay. Sa huli, wala talaga akong pag-asa. Makalipas ang ilang sandali, binuksan ni Qin Yu ang pinto ng isang silid. Qin Yu, natalo na ba ang Jade Maiden Sect? Qingzhao, ang Jade Maiden Sect ay hindi kasing dalisay ng iniisip mo. Marami silang ginagawang maruruming bagay sa likod ng mga eksena. Mula ngayon, manatili ka sa tabi ko. Poprotektahan kita habang buhay. Oo, alam ko na. Pero huwag kang magsasalita ng kung ano-ano. Namula ang mukha ni Qingzhao sa hiya. Mukhang kailangan ko na namang simulan ang panliligaw. Naisip ni Qin Yu. Isang buwan ang lumipas. Sa isang lihim na lugar sa Sacred Heart Palace. Si Qin Yu ay nakaupo at naglilinang. Sa wakas, nakalusot na rin. Isang hakbang na lang at maaabot ko na ang ikasyam na antas ng Void Breaking Realm. Isang hakbang na lang din at gising ko na ang susunod na Desolate Beast. Pagkatapos ko itong magising, makakapasok na ako sa Great Wilderness. Biglang dumating si Yetong. Qin Yu, may malaking balita. Ha? Anong balita? Napakamalaking balita. Ang Chun Dynasty ay tinipon ng lahat ng 7 iba pang dinastiya para magdaos ng isang malaking martial arts tournament. Malaking martial arts tournament. Ang tournament na ito ay hindi lang titipunin ang mga malalakas mula sa 8 dinastiya, kundi magsasama-sama rin ang mga emperador para pag-isahin ang kanilang Emperor Qi. Ito ay isang kaganapang walang katulad. Lahat ng martial artist mula sa 8 dinastiya ay maaaring sumali. Walang limitasyon sa bilang o sekta. Ang mga premyo ay napakaganda rin. Ang top 100 ay makakakuha ng isang set ng tier 2 immortal artifact at isang set ng tier 1 immortal inscription. Ang top 50 ay makakakuha ng tier 3 immortal artifact set. At ang top 30 ay tier 4 na immortal artifact. Tier 4 na immortal artifact. Napakagalante. Sa ganitong mga premyo, tiyak na maraming malalakas na martial artist mula sa malalaking sekta ang maakit.
Hindi pa iyan lahat. Ang top 10 na mananalo ay papayag ang gamitin ang nation-suppressing treasure ng 8 dinastiya at makakapasok sa Great Wilderness para maghanap ng mga pagkakataon. May ganoon pa. Ang nation-suppressing treasure ay nagtataglay ng swerte ng isang bansa. Hindi lang nito mapapataas ang karisma ng isang martial artist, kundi may taglay din itong mahiwagang kapangyarihan. Kung makukuha ko ang nation-suppressing treasures ng 8 dakilang dinastiya, mas madali akong makakapasok sa Great Wilderness. Sasali ako. Ayan. Alam kong sasali ka. Kung gayon, sabay tayong pumunta. Sayang lang at si Sister Tian Shuang ay kailangan pang asikasuhin ang mga bagay sa sekta kaya hindi siya makakasama sa atin. Sige, Qin Yu, maghanda na tayo. Ang tournament ay magaganap 3 buwan mula ngayon sa lungsod ng Haoyu. 3,000 milya sa kanluran mula rito. Kung aalis tayo ngayon, may oras pa tayong magpahinga at magayos pagdating doon. Kung gayon, magpapalam muna tayo kay Palace Master Fu Zhao bago tayo umalis. Makalipas ang ilang sandali, Qin Yu, kailangan mong maging numero 1. Qin Yu, Jia Yu, galingan mo. Bakit walang sumusuporta sa akin? Reklamo ni Yetong. Hay, Yetong, alagaan mong mabuti si Qin Yu. Naiintindihan mo. Ginoong Qin, galingan niyo po. Huwag kayong mag-alala. Tiyak na magagawa ko ito. Makalipas ang ilang sandali, yumandar na ang karwahe na lulan sila. Yetong, wala bang mas malaking karwahe? Dapat sana ay sapat na ito. Pero bakit may isa pang dagdag na tao rito? Tanong ni Qin Yu. Nakatingin kay Chen Xiang. Hehe, tamang-tama ang pagkikita natin. Di ba? Tutal pareho naman tayong pupunta sa malaking pagtitipon. Mas masaya kung magkasama tayo. Nang marinig ito, napabuntong hininga na lang ang iba. Sige na nga, tara na. Ang pangalawang pwesto sa tournament na ito ay tiyak na mapupunta sa akin, sabi ni Chen Xiang. Bakit pangalawa lang? Tanong ni Yetong. Siyempre, ang unang pwesto ay para kay kapatid na Qin. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Bakit mo iniisip na makukuha mo ang pangalawang pwesto? Dahil ang pangalawa ay ikakasal sa 2 prinsesa mula sa ibang dinastiya. Hehe, ha, isa kang manyak. Makalipas ang ilang sandali, nakarating ang karwahe sa hangganan ng Chan Dynasty. Nakarating na tayo sa hangganan. Ang bahaging ito ang pinakadelikado. Mag-ingat kayong lahat, paalala ng kutsero. Dahil ba sa Yao Clan, Demon Race? Hindi lang ang Yao Clan. Ang hangganang ito ay katabi ng maraming maliliit na bansa, mga teritoryo ng mga rogue cultivator. Minsan, mas malakas pa sila kaysa sa Yao Clan. Ang mga rogue cultivator na ito ay nagtatago sa dilim. Nagnanakaw at pumapatay ng mga dumaraan. Iyon ang kanilang ikinabubuhay. Tama ang sinabi ni Ginoo, sang-ayon ni Chen Xiang. Bigla, nakaramdam sila ng kakaiba. Kasunod nito, ang kanilang karwahe ay winasak. Mukhang kailangan na nating maglakad sa natitirang bahagi ng daan. Pagsapit ng gabi, nagsindi sila ng apoy para magpainit. Bukas, kailangan nating makarating sa Qingfeng Nation. Doon, maaari nating ipaayos ang karwahe. Biglang napansin ng matandang bantay ni Chen Xiang na sinusundan sila. Pagkatapos, isang grupo ng mga tao ang lumitaw. Ilabas ninyo ang lahat ng mahahalaga ninyong bagay. Hindi ko kayo papatayin, sigaw ng leader nila. Sa harap nila ay isang grupo ng mga taong payat at puno ng sugat. Void-breaking realm, bulong ni Qin Yu. Sa tingin ko hindi madali para sa iyo na marating ang antas na iyan. Umalis ka na, hindi kita papatayin. Ang yabang mo magsalita, mukhang ayaw mong tanggapin ang alok ko. Gusto mo pa ng masakit na paraan. Kung ganoon, huwag mo akong sisisihin sa pagiging malupit. Sumugod ang leader gamit ang kanyang tungkod patungo kay Qin Yu. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Ibigay mo na ang lahat ng kayamanan. Sino ka? Bakit mo alam gamitin ang sword technique ng aking Qin clan? Seryosong tanong ni Qin Yu. Ikaw, biglang umatras ang lalaki. Bilisan nyo. Atrez. Hindi mo sila hahabulin, tanong ni Yetong.
Ang martial art na ginamit niya ay ang unique sword technique na nilikha ng aking Qin clan. Sa itsura niya, mukhang nagulat siya nang mabisto. Sundan natin sila. Tingnan natin kung ano ang nangyayari. Sa base ng grupo kanina. Isang sira-sirang bahay lamang. Old Hu, uminom ka muna ng tubig. Ayos ka lang ba? Nabisto ako. Pinahiya ko ang Qin clan. Umiyak ang lalaki na tinawag na Old Hu, Humeng. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Qin Yu. Sino ka ba talaga? Ikaw, sino ka? Mula sa Divine Sword Dynasty. Qin clan. Qin Yu. Ha! Sumugod si Humeng ngunit napigilan siya ni Qin Yu. Anong gusto mong gawin? Shi lang. Huwag kang bastos, sigaw ni Humeng. Lumabas muna kayong lahat. Ayoko. Lumabas sabi, sigaw ni Humeng. Napilitang umalis ang mga kasama niya. Naiwan sina Humeng at Qin Yu. Magsalita ka. Sino ka? Ang inyong abang lingkod ay si Humeng. Inapo ni Hulay. Ang Vanguard Captain ng Bafeng Camp ng Qin clan. Bafeng Camp, hindi ko pa narinig ang pangalang iyan. Ikaw ay taga Qin clan. Bakit ka napadpad dito at gumagawa ng ganitong mga kaiyahiyang bagay? Ayoko rin sana, pero wala na akong ibang paraan. Sabihin mo ng malinaw ang lahat. Sisimulan ko sa Bafeng Camp. 30 taon na ang nakalilipas. Ang aking ama, si Hulay, ay personal na bantay ni Qin Heng. Isang araw, nakatanggap ang aking ama ng misyon na pamunuan ang Bafeng Camp patungo sa hangganan ng Qingfeng Nation para sa isang lihim na gawain. Noong panahong iyon, may lumitaw na isang napakalakas na puwersa sa Qingfeng Nation. Ang grupong ito ay napakalupit, ngunit hindi sila kayang labanan ng hari ng Qingfeng. Kaya humingi sila ng tulong sa amin. Pagdating namin doon, madali naming natapos ang mga kalaban. Akala namin ay magtatagumpay kami ng buong karangalan. Ngunit sa sandaling iyon, lumitaw ang isang misteryosong napakalakas na tao. Sa isang iglap lang, halos nalipol niya ang buong Bafeng Camp. Lumaban ng buong lakas ang aking ama at sa huli ay nagawa niyang gumawa ng daan para makatakas ako. Pagkatapos kong makatakas, balak ko sanang dalhin ang aking mga tauhan pabalik sa Divine Sword Dynasty. Ngunit hindi ko inaasahan na ang misteryosong taong iyon ay may kaugnayan pala sa batang Panginoon, Young Lord, ng Qingfeng Nation. Nagpadala siya ng maraming sundalo para hanapin kami sa lahat ng dako. Hinaharangan ang lahat ng aming daan palabas. Dahil sa kawalan ng pag-asa, nailigtas ko lang ang aking mga tauhan sa pamamagitan ng pagtakbo kung saan-saan. Ang mas masakit pa, ipinagbigay alam ng batang Panginoon ng Qingfeng sa Qin clan na ang buong Bafeng Camp ay namatay na. At ipinadala pa niya ang mga bangkay ng mga sundalo ng Bafeng Camp pabalik. Ang aksyon na ito ay tuluyang pumutol sa anumang pagkakataon na tulungan kami ng Qin clan. Ang mga bata kanina ay mga inapo lahat ng Bafeng Camp. Sa loob ng 30 taon, sinubukan ko ng hindi mabilang na beses na humanap ng paraan para makalusot. Ngunit lahat ay nabigo. Naisip ko na rin ang mamatay. Ngunit kung mamatay ako, paano ko haharapin ang mga ninuno ng Bafeng Camp sa kabilang buhay? Kahit na kailangan kong magnakaw at mangagaw, gagawin ko. Umaasa lang na mabubuhay ang mga batang ito. Dinungisan ko ang pangalan ng Qin clan. Karapat-dapat akong mamatay. Ngunit ang mga batang ito ay walang kasalanan. Handa akong mamatay para linisin ang dungis na ito sa Qin clan. Hinihiling ko lang na mag-isip ka ng paraan para magpadala ng tao ang Qin clan para sunduin ang mga batang ito pabalik. Biglang pumasok si Shilang. Hindi maganda. Maraming martial artist sa labas. Ano? Niloko mo ako. Hindi ka taga Qin clan, sigaw ni Humeng. Bakit naman kita lolokohin? Halika na. Tamang-tama para malaman ko kung sino ang humahabol sa Qin clan sa loob ng 30 taon. Gusto kong pagbayarin sila. Sa labas, isang grupo ng mga martial artist ang nakapalibot sa mga sugatan. Hay nako, pwede namang mamatay ng tahimik. Pinapagod pa ninyo ako. Nakakainis, sabi ng isang babae. Humeng, sa wakas natagpuan din kita. Nakita ng babae si Qin Yu. Oh, may bagong mukha. Mukhang gwapo ka. Gusto mong sumama kay ate.
Ikaw ang humahabol sa kanila sa loob ng ilang dekada, tanong ni Chinyu. Marami ang humahabol sa kanila. Isa lang ako sa kanila. Pero ngayon, pinagpala ako ng langit, hehe, binibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Bata, mukhang masarap ka, hindi na natapos ng babae ang sasabihin ng sakalin siya ni Chinyu. Mas mabuti pang mamatay ka na lang ngayon. Ano? Ikawalong antas ng Void-Breaking Realm. Sino ka ba talaga? Anong binigay sa iyo ng humeng na iyan? Doblehin ko. Hindi. 10 beses. Hindi mo ako pwedeng patayin, natarantang sigaw ng babae. Sa isang iglap, pinatay siya ni Chinyu. Pinatay niya ang Crown Princess Consort. Takbo. Mabilis na nagsitakbuhan ang mga tauhan ng babae. Ngayon, walang makakatakas sa inyo. Nagpakawala si Chinyu ng isang malawakang atake na tumupok sa kanilang lahat. Patay na. Patay na silang lahat. Masayang umiyak si Humeng. Humeng, sino-sino pa ang mga humahabol sa inyo? Ngunit biglang nataranta ang mukha ni Humeng. Kahit maliit na bansa lang ang Qingfeng Nation. Marami rin silang malalakas na tao. Pinatay mo siya. Tiyak na mabubulgar tayo. Dito na ako para pigilan sila. Pakiusap. Dalhin mo na ang mga bata palayo. Mula ngayon, sumunod kayo sa akin. Wala na ang Qin clan noon. Sabi ni Chinyu. Anong ibig mong sabihin? Anong nangyari sa Qin clan? Sasabihin ko sa inyo mamaya. Ngayon, sabihin mo sa akin kung sino pa ang mga natitirang kalaban. Lahat sila ay mula sa royal family ng Qingfeng Nation. Noong panahong iyon, ang hari ng Qingfeng. Ang Qingfeng Nation ay tiyak na mapupuksa. Sa likuran, sa loob ng isang barrier, lumitaw ang mga kasama ni Chinyu. Hindi ko inaasahan na makikita natin dito ang huling dugong natitira ng Qin clan. Sino kayo? Sigaw ni Humeng. Huminahon ka. Mga kasama ko sila. Pakiusap. Pigilan niyo muna sila saglit. Aalis ako at babalik din agad. Sabi ni Chinyu kay Chen Xiang at sa mga bantay nito. Hindi maaari. Ang mahalaga ngayon ay bumalik sa Qin clan at iulat ang sitwasyon, giit ni Humeng. Sinabi ko na, wala na ang Qin clan noon. Anong ibig mong sabihin? Ang mga detalye ay sasabihin sa iyo ng aking mga kasama. Sandali lang. Hintay. Pakiusap. Isama mo ako. Kahit wala akong kakayahan. Tinitiyak kong hindi ako magiging pabigat. Gusto ko lang makita ng sarili kong mga mata na mapuksa sila, sabat ni Shilang. Shilang, manahimik ka, saway ni Humeng. Kung magiging pabigat ka sa akin, hindi ako mag-aatubiling iwan ka. Babala ni Chinyu kay Shilang. Oo, hinayla ni Chinyu si Shilang at lumipad palayo. Makalipas ang ilang sandali, nakarating sila sa palasyo ng Qingfeng. Siya nga po iyon, kamahalan. Siya ang batang kasama ni Humeng. Oh, may langit na daan. Ayaw mong tahakin. Impyernong walang pinto. Gusto mo pang pasukin. Haha, mabuti. Patayin siya, sigaw ng hari ng Qingfeng. Sumugod ang mga bantay. Mag-isang pumunta rito para patayin ako. Maganda ang plano. Pero minaliit mo ang aking pagiging alerto. Nagpakawala si Chinyu ng isang atake na tumamba sa lahat ng bantay. Sino ka? Ikaw ba ang inimbitahan ni Humeng? Kahit anong halaga ang inialok niya. Dodoblehin ko. Hindi. 10 beses. Ang apelyido ko ay Qin. Ikaw ay taga Qin clan. Nanginginig sa takot ang hari. Nanginginig ka ba sa takot? Ngunit noong sinaktan mo ang mga taga Qin clan, naisip mo ba na darating ang araw na ito? Mayroon akong dahilan. Napilitan lang ako. Patawarin mo lang ako. Sasabihin ko sa iyo ang buong katotohanan. Wala kang karapatang makipagtawaran sa akin. Kung papatayin mo ako, hinding-hindi mo malalaman ang katotohanan. Sige, sabihin mo ang katotohanan, at hindi kita papatayin. Mangako ka muna. Sige, nanunumpa ako. Sabihin mo lang ang katotohanan, at hindi kita papatayin. Haha, bata, sa totoo lang. Alam mo naman na ang Qingfeng Nation ay isang maliit na bansa lamang. Kung walang nag-utos, paano kami maglalakas loob na galawin ang tanyag na Qin clan ng Divine Sword Dynasty?
May isang taong lumapit sa akin at inutusan akong gumawa ng plano para lipulin ang Bafeng Camp. Noong panahong iyon, isa pa lang akong prinsipe. Nangako siya sa akin na kung magagawa ko iyon, tutulungan niya akong maging hari. Sino? Sigaw ni Chinyu. Hindi ko alam. Mukhang hindi mo na pinapahalagahan ang buhay mo. Ang taong iyon, mula simula hanggang wakas, hindi nagpakita ng tunay na mukha. Ang alam ko lang, napakataas ng kanyang cultivation. Higit pa doon, hindi ko talaga alam kung sino siya. Bagamat napaka-ailap ng kanyang kilos. Hindi naman ako tanga. Mula sa kanyang kilos at kasuotan, mahihinuha ko na ang taong ito ay mula sa royal family ng Hauyu Nation. Hauyu Nation. Bakit Hauyu Nation? Sa nakaraang buhay ko, hindi ko narinig na may alitan ng Hauyu Nation at ang Qin Clan. Lahat ng sinabi ko ay totoo. Kung may bahid ng kasinungalingan, parusahan nawa ako ng langit ng kamatayan na walang buong bangkay. Hindi kita papatayin. Binitawan ni Chinyu ang hari. Mag-a-update ako ng susunod na bahagi sa lalong madaling panahon. Salamat sa lahat sa inyong panonood at pagsuporta sa Winnie Manhua Balita.